Magandang araw mga koys at mga sis. Gusto mo bang malaman kung kailan mag-expire ang rehistro ng iyong motorsiklo? Ano ang mga basihan para malaman kung kailan mag-expire ang rehistro mo? Gusto mo itong malaman? Pues panoorin mo at patapusin ang video na to. This is Tony. Welcome sa akin channel. Sa video natin na ito ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang susundin natin kapag tayo ay magre-renew ng ating motorsiklo. Marami na akong napanood ng mga content at mga video patungkol sa expiration ng motor. Pero wala pa akong napapanood na solidong nag-explain kung saan at kailan ang tamang susundin natin kapag tayo ay magre-renew ng motor. Marami na rin ang nag-PM sa akin na i-content ko ito. 3 years ago nakapag-content na ako ng ganito, pero nakafocus lang siya sa plate number, no? So ngayon, sa vlog ko na to, pag-uusapan natin yan mga koys at mga sis. Pero bago ang lahat, quick shoutout muna tayo. Shoutout dyan kay Ding Henry Olape ng Alfa Rosigma 1965. Kung gusto ninyo ng dekalidad at suabe na sleepers, pues dyan na po kayo umorder sa kanya. Gig sleepers lang ang dapat sa'yo mga koys at mga sis. Let's go! Bago po tayo magpatuloy mga koys at mga sis sa ating topic, ay alamin muna natin kung magkano ba ang multa kapag ikaw ay nahuli na nagmamaneho ng expired na rehistro ng iyong motorsiklo. LTO po natin at sa Highway Patrol, kapag ikaw ay na-apprehend na nagmamaneho ng expired na registration, ay umaabot po yan ng 10,000 to 12,000 pesos mga koys. What? Kaya importante mga koys na malaman natin kung kailan tayo magre-renew ng ating motorcycle, okay? Nang maiwasan natin yung ganyan kalaking multa. Marami sa mga tropa nating riders ngayon ang naguguluhan at hindi pa rin alam kung ano ang nga ba ang susundin bago sila makapag-renew ng kanilang motorcycle. Galing tayo mga koy sa LTO at tinanong natin kung ano nga ba ang tamang paraan sa pagre-renew ng ating motorcycle. Ano nga ba ang basihan? Nagtanong tayo doon, tinanong natin ang isa sa mga LTO officer doon, Sir, ano nga ba ang dapat pagbasihan ng isang rider bago nila i-renew yung kanilang motorcycle? Pero sinagot tayo na kung gusto mong malaman kung ano nga ba ang susundin pag magre-renew ka ng iyong motorcycle, sagutin ko muna yung tanong ko. Sabi niya, sagutin ko muna raw yung tanong niya. Ang sabi niya, meron ka na bang physical plate number? Sabi ko, bakit? Dahil last 2015, nagka-problema ang LTO sa pagsusupply ng mga plate number sa mga motorcycle rider. Kung kaya natenga ay yung mga pagkakaroon ng mga physical plate number. Hindi natin alam kung ano yung talaga yung eksaktong dahilan, pero ang mga alam lang natin ay nagka-problema sila sa supplier nila, no, ng lata. Kung kaya nahati sa 3 grupo yung mga motorista. So dapat daw ay malaman natin kung saan tayo nabibilang na grupo. So ano nga ba yung 3 grupo na yan? Unang-unang grupo mga koys ay yung may mga physical plate number, no? Yun yung may mga lata na, ganito yung mukha. Yan makikita natin, pati yung mga bagong issue mga koys, pati yung mga luma. So yan, yung mga itsura. Ang pangalawang grupo naman mga koys na mga motorista ay yung may mga virtual plate number. Ito yung mga walang physical plate number o lata talaga, pero meron na silang assigned na plate number. At yung pangatlong grupo mga koys ay yung wala talaga o yung gumagamit ng mga temporary plate number. Ito yung mga gumagamit ng mga MB file number, no? So kung alam mo yung 3 grupo na yan, dapat malaman mo kung saan ka napapabilang dyan. Kung may physical plate number ka na, kung wala pa ay kung baka may assign ka na plate number talaga, at kung wala talaga ay ikaw yung gumagamit ng temporary MB file number na plate number. So yun yung dapat natin munang malaman mga koys, no? Yung 3 grupo na yan. Okay? Ngayon mga koys, pag-usapan natin yung 3 grupo na yan, unahin natin itong dalawang nasa unahan mga koys para mas lalo ninyong maintindihan. Yung physical plate number muna mga koys. Pag physical plate number, ibig sabihin, yan dyan ay susundin natin yung mismong plate number. Kasama syempre yung pangalawang grupo mga koys, yung mayroon ng virtual plate number. Naintindihan natin? Yung dalawang grupo na yan, kung dyan ka napapabilang, ang susundin natin dyan ay yung mismong plate number. Paano natin gagawin yan mga koys? May basis tayo dyan pagka may plate number o virtual plate number. Ang physical plate number, ganito, no? Halimbawa, ganyan. Si screen natin, makikita natin mga koys, no? Yung last digit doon sa kanyang plate number na makikita. Let's say, for example, yan.
Yung 1, equivalent yan hanggang 9 sa month. Ito yung basis natin dyan. 1 is equivalent to January, 2, February, 3, March, and so on. So pagdating yan sa 0, that's actually October, November, or December, mga kois. Ano naman yung susundin natin na week o yung araw ng ating pagre-renew kapag meron na, alam na natin yung last digit? Yan ay yung second to the last digit dyan sa ating plaka, yung number dyan. Ayan, nakikita natin. Pag 1 to 3, that's equivalent sa 1 to 7th day. So, ibig sabihin, first week. Ayan. O, yan, makikita natin yan yung mga basis. Napakasimple lang. 4 to 6, ayan naman ay second week. Okay? Naiintindihan na natin, nasusundan natin. And so on. So, madali lang sundan kapag meron ka ng physical plate number at mismong designated or assigned virtual plate number. Pag virtual plate number kasi yan yung mga imaginary nakasulat or assigned lang sa'yo ng LTO, pero yan na mismo yung pinaka plate number natin. Klaro mga kois, no? Alam nyo na kung anong susundin. Kung may plate number ka na, hindi na tayo nakabase sa mismong OR lang natin. Okay? Pag-usapan naman natin mga kois, yung isa yung gumagamit ng mga MB file number, temporary plate number. Ito talaga yung wala talagang physical plate o wala talagang plaka na lata, no? Wala ring virtual plate number. Kaya yung assign sa kanila ay yung MB file number. Ano yung sinusunod nila o sinususundin ninyo kapag kayo ay magre-renew? Dapat maintindihan nyo muna kung ano yung MB file number at ano yung OR date na tinatawag. So, dito sa grupo na to, ang sinusunod dito mga kois ay yung mismong OR date na nandun sa inyong ORCR. Ayan, pakita natin muna yung Certificate of Registration. Pakilabas lang kung meron kayo niyan para at least alam ninyo, no? ORCR, ganyan yan, dalawang papel. Yung MB file number na nilalagay ninyo dyan sa inyong plate number ngayon na nakakabit sa inyong mga motor, ayan ay order ng LTO na dapat ganito yung format, ganyan, no? Dito yan makikita, yan ang MB file number. Okay? Yan yung mga ginagamit madalas ngayon. Pagkatapos, yung OR date, hindi talaga nababago yan kung nasa CR. Ayan, yan sa CR. Pakita natin sa Certificate of Registration. Yun namang OR date na yan na nasa CR, hindi talaga nababago yan. Pero sa OR, every year yan ay nababago dahil nagre-renew kayo. So let's say for example, yan yung kanyang OR. Ibig sabihin yan mga kois at mga sis, ayan ang ating susundin, yung pinaka buwan ng pagre-renew na yan. Yan, let's say ganyan. OR date na makikita natin ay dito mo makikita yan sa baba banda. Yung March 8, no? March 8, 2016 na yan mga kois. Ay, matik yan mga kois. Yan yung pinaka susundin natin na buwan ng pagre-renew kapag OR date yung ginagamit natin. So, hindi yan mababago sa every March. Dapat ay magre-renew tayo ng ating motorcycle hanggat wala pa po tayong plate number. Pero sa kalagayan natin, meron na tayong virtual plate number. Kung makikita natin, ayan sa bandang itaas, meron tayong 22929. So, example natin dyan, kapag may virtual plate number na, ang susundin natin ay yung mismong plate number guide. Okay? So, yung 9, that's equivalent to every September. Yung 2, dun sa basis natin, that's equivalent to first week of the month. So, ibig sabihin, every first week of September ay nagre-renew po tayo ng aking motorsiklo. So, kung kayo, meron na kayong ganyan, yun din susundin niyo. Ngayon, kung wala pa, bababa kayo dun sa OR date. Let's say, wala pa kayong virtual plate number, that's every March, no? Taon-taon ay inyong schedule ng pagre-renew. Tanong mga kois, no? Para lalo ninyong maintindihan. Kois Tony, papaano kung halimbawang wala pa po akong plate number at wala pang inassign sa akin, so isusundin niyo sa pagre-renew ay yung mismong OR date niyo. Klaro? Wala talaga. Pag may ORCR kayo, nakita ninyo yung inyong rehistro, wala nakalagay doon na plate number, blanco. Tapos wala rin virtual na inasay, wala rin kayong plaka na natanggap pa mula sa dealer o sa LTO. So, matik yan mga kois, OR date. Let's say, ang inyong nakalagay dyan ay, na OR date ay month of February. Paano kung halimbawa February 11? February 11, nakita mo sa OR date, nakalagay February 11, ganyan. Ngayon, paano kung nag-renew ka ay February 15 na? Nakapag-renew ka or February 20 na? Expire na ba yung registro ko, Kois Tony?
Ang sagot natin dyan mga kois, kapag OR date ang sinusunod, hindi pa po yan expire. Buong February, month of February, ay po pwede ka pa rin mag-renew ng iyong motorcycle. Klaro yan mga kois, no? Malinaw, malinaw. Pero pag doon po tayo sa may plate number na mismo ang susundin natin, ay sigurado expire na kapag halimbawang ang naka-assign sa iyo ay katulad sa akin, yan, yung sa akin kanina, ay first week of September, then nag-renew ako ay fourth week na ng September, ba may bayad na yung, may penalty na ako sa LTO, okay? Malinaw mga kois, no, para mas lalo lang nating maintindihan. Okay? O hindi nyo masyadong naintindihan at may katanungan pa po kayo, paki-comment na lang sa comment box natin, ano. Yun lang mga kois. Marami kasi mga tropa natin naguguluhan mga nagtatanong, no. So mas maganda ilabas nyo na kaagad yung dalawa na to at dito kayo magkaroon ng basihan mga kois, dahil pag meron kayo nitong dalawa na to, hindi kayo mawawala at hindi kayo malilito mga kois. Okay? Ako pong lagi si Kois Tony ninyo at tandaan ninyo na pag sa kalsada, ligtas po lagi ang may alam mga kois at mga